Mura na, madali pang lutuin ang mga pagkaing instant. Kaya naman may ganyang bersyon na rin ang ilang putahing may gulay tulad po ng chop suey at pinakbet. Ang solusyong yan kontra gutom sa pagtutok ni Von Aquino. Paano kung ang toneladang gulay na sobra sa supply at sadsad ang presyo kaya itinatapon na lang? Pwede palang solusyon sa gutom at malnutrisyon. Presenting ang instant chop suey at instant pinakbet. Pakuluan lang sa tubig ng ilang minuto habang nasa packaging. Tapos lagyan ng sauce at ready to eat na. Grabe, okay to, panalo to. Sana talaga magkaroon dito ng ng ganyan sa mga i-require ang convenience store. Malaking bag. Ako, walang biro ito ha. Everyday, halos ang pagkain ko lagi chop suey. Bakit? Wala ma-order kung hindi chop suey. Kahit nga sa Grab, pag tinype mo vegetable, lalabas chop suey. Bibihira makakita ka ng talong na puro talong lang o kaya steamed vegetable. Hindi, puro chop suey, marami. Kaya maganda, magkaroon din niya sa convenience store. Imaginein mo, tingnan nyo ha, ilalabas siya naka-vacuum seal. Tapos, ima-microwave mo lang. Kahit pa paano, malaking bagay na ho yun. O kaya paini kung ayaw mo na microwave dahil naniniwala kang mawawala yung nutrition, di ba? Pwedeng pakuluan mo lang. Ito nga, papakuluan mo lang Adrian RC, salamat po. Di ba? Tulad din ng ibang instant pero healthy. Proyekto ito ng Department of Agriculture, katuwang ang ilang lokal na pamahalaan at private sector. Very nutritious, walang MSG, wala pong artificial flavoring, puro natural. Ayon sa DA, karamihan ng gulay na ginawang instant ay galing sa Northern at Central Luzon. Ganda na half-cooked at blast frozen at inilagay sa food-grade packaging. Alam mo, DA, kung ganito ginagawa ninyo, hindi puro import. Pupurihin ko. Hindi, promise ha. Isipin mo, required ang McDonald's at Jollibee na may chop suey. Add hot water lang. O kahit wag na McDonald's, o kahit nga Uncle John at saka 7-Eleven, may ganyan. O orderin mo lang, dadamputin mo lang. Kasi alam mo, kaya naman alam mo, isa sa pinakapangit talaga na nutrisyon pagdating sa mundo, Pilipinas. Bakit to? Ang hilig sa kanin. Ang hilig na nga sa kanin, ang hilig pa sa spam. Ultimo Starbucks may spam. Ultimo 7-Eleven may spam. Lahat ata may spam. Hindi ko naman sinisiraan ng spam, pero siguro naman alam nyo namang ang healthy yun. Saan? Ano pa? Hotdog. Lahat ng 7-Eleven, Uncle John's, puro hotdog. Stand-up comedian, daming hotdog. Hindi, lahat to talaga puro hotdog, di ba? Bakit wala tayong ganyan? Isipin nyo kung may ganyan, andali lang, dadaan ka, bago ka uuwi, dadaan ka lang, kukunin mo, pakukulan mo sa bahay, tapos na usapan. Di ba? Ganito rin daw ang ginawa sa sauce. Ang main focus talaga nito ay matugunan directly yung supply, yung... Hoy, Asek! Kung project mo yan, ha? Salamat. Sana tutuanin nyo, ituloy-tuloy nyo yan. Production, mailink dito sa processing, and eventually diretso na sa marketing. Pwede itong Ayun, tingnan nyo, naka-plastic lang, Katuwa, Papakuluan mo lang ng ganon. Hindi, kasi mahirap talaga pagka mga kababayan yung isipin nyo, bakit mahirap kumain ng healthy? Halimbawa na lang, chop suey. Hotdog, tanggalin mo lang plastic, tapos ang usapan. Pagkain na. Spam, tanggalin mo lang sa lata, hiwa-hiwain mo, pagkain na. Kung gulay, bibili ka ng uhugasan mo, babalatan mo, i-chop mo. Bibili ka na naman ng isa, hugasan mo, babalatan mo, i-chop mo. Tapos, yung matitira, baka mabulok pa. Diba? Hindi naman... Pag kumuha ka naman ng isang gano'n, kung isang tao ka lang, hindi naman pwedeng lahat yun, yung nakakainin mo. So, chop mo na naman. Kung naka-ready na, naka-vacuum na, tapos, pakulo ka lang ng tubig, pasok mo yun, tapos ang usapan, kanin na lang, panalo na, di ba? Ang sarap sana Ayan, para di tayo umasa sa noodles. Isa pa yan. Yan ang talagang lason sa Pilipinas, yung noodles na yan. Yung instant, grabe ho,
Kaya nga, pag tinitingnan mo yun, makikita mo talaga there is a big problem with the health system sa Pilipinas. Alam mo yun, malaki yung problema. Nakaasa tayo sa noodles at yung mga kababayan natin, alam naman natin, pag mahirap nang bumili, kanin at saka noodles. Yun na yun, ulam, noodles, instant noodles. Kung isipin nyo na lang, yung presyo ng gulay hindi nagkakalayo-layo sa noodles. Kasi alam nyo, baka sabihin ng iba, hindi kasi masarap pagka vegetable lang, mas masarap pa noodles. Kasi nakasanayan na natin. Kaya masarap, di ba? Nakasanayan na natin. Pero pag eventually masanay tayo sa ganyan, at there is a affordable and madaling kuhanin, madaling lutuin, maniwala kayo sa akin, malaking bagay matutulong yan sa Pilipinas. Paaralan at sa mga preso. We will also be partnering with DSWD, DepEd, Bucor, para yung mga school-based feeding program, yung may mga panahon ng calamities, hindi puro dilata. Yun, perfect yan, Brad. Ang galing-galing mo. Sana gawin mo talaga. Ikaw na. Gawin kang sekretary. Biro lang. Hindi, sana talaga gawin niya yung idea niya pag may calamity instead na puro dilatang expired. Sardinas na expired. Yung lasang kalawang, di ba? Kung isipin mo pinamimigay doon, vegetable. Oh. Pinag-aaralan na rin kung pwede itong mai-distribute sa mga supermarket nationwide. Inayos pa. Ang sarap nun, no? Ang tawag doon, yung masarap, hindi mo alam ang tawag. Hindi, anong tawag? Kalabasa. Ipapainit, kasi luto na yan vacuum alam ko, luto na yan, binacuum na yan Tapos ilalagay mo na lang sa tubig, Makakain nga dyan. Pakbet! Mali naman yung pagtawag niya, hindi pakbet. Masama yung pakbet. Mga kabit yan na nagpapak. Huwag yan pakbet. Dapat pakbet. Ganun ang pag-pronounce niyan, ha? Ilocano yan, pakbet. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay. Pakbet. Ganun, ha? Huwag pakbet. Bad word yung pakbet. Makano tayo ng YouTube. Pakbet. Okay? Pakbet. Ganun, ha? O, sige na. I-pronounce dyan. Sabay-sabay tayo. 3, 2, 1. Pakbet. Hindi kabet. Pakbet. Presyo, pero ang tiyak sa ngayon, magiging abot kaya ito. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Galing. Alam niyo, DA, kung ganyan na ginagawa ninyo, matutuwa pa kami kaysa sa import kayo ng import. Alam niyo kung bakit? Eto, ha? Alam niyo ba na marami naman tayong gulay Sa katunayan, tinatapon nga yung gulay sa atin Di ba napansin niyo yun? Kaya ka nga magtataka, bakit tayo nag-i-import? Pero ang problema lang naman talaga, papaano madala yung gulay from the province going to Manila? Ang dami pong gulay. Masagana ang lupa natin, madali tayo magpatubo ng gulay. Bakit hindi gawin yung ganyan? Kasi alam nyo, isa talagang problema yan. Bilang bilang naging vegan ako, hindi pala 3 years, 5 years mahigit. Ang talagang problema is how to sustain it. Ang hirap talaga. Kasi sa gulay, hindi naman kasi kunwari okra bumili ka, 'di ba? Bibili ka, ano bang pinakamaraming okra ganyan o pinakamaraming ang bilis masira. So pag hiniwa mo naman, lalong nag-oxidize yung niya pagka oxidize taray. Pag nahanginan, 'di ba? Ang hirap. Kaya nga sabi nung iba, meron akong kaibigan na chef. Alam mo, sabi niya, ang suggestion niya sa akin, gawin mo, hiwain mo na. Pagdating from grocery, hiwain mo na, ilagay mo sa freezer. Patagal yan ng 1 buwan, 2 buwan. Kaya lang, pag nilagay ko sa freezer, minsan naapektuhan yung lasa. Alam mo yun, mararamdaman mo pa rin Sabi niya, pag niluto mo na yan, wala na rin yan.
Kaya lang minsan ramdam mo kasi lalo na yung pagkakain ng ala naman ilagay mo sa freezer yung yung ginagawang salad, yung pang Caesar salad, di ba? O kaya yung tawag dito yung cucumber. O Ilocano rin yun eh. Pag English cucumber. Pero pag Ilano cucumber. Di ba? Kaya lang medyo iba na isipin mo yung cucumber, ilalagay mo sa social cucumber. Ilalagay mo sa freezer, di ba? Iba na lasa nun. Di ba? Kaya hindi, pili lang yung pwede mo ilagay sa freezer. Maganda kung may ganyan. Di ba? Ako, honestly, pag pumunta akong grocery, although, minsan kasi madaya yung grocery. Minsan hindi naman lahat. Minsan, meron akong pinupuntahang grocery na hindi madaya. Fresh talaga. Ayoko na i-promote. Pero mahal. Pero meron akong pinupuntahan na mura. Ayoko na rin sabihin. Pero nakatago yung mga bulok sa likod, sa ilalim. Hindi, kasi mahilig ako mamili nung ganyan yung nakahiwa na naka-plastic na yung pakbet, tapos chapsuy, na naka-plastic na. Pag bumibili ako minsan, sa loob, pag inuuod na. Di ko lang sasabihin ko anong grocery yun, Mura dun eh. Pero dun sa medyo mahal, mahal talaga. Fresh naman, kaya lang, medyo mahal-mahal ng konti. Yung mahal, hindi fresh option, iba. Rustans. Medyo, masarap sa Rustans. Wala naman biro, in fairness, fresh ang mga gulay sa Rustans, pati yung mga fruits nila, pero ang presyo fresh din. DA, tuloy niyo yan, Para naman maayos-ayos, may maganda rin kayo nagawa sa wakas, Sa tagal-tagal nyo na. Ang dami nyo ngayon magaganda na ginagawa nyo, Maayos kayo, Oh, salamat sa inyo.